Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yahweh El Shaddai, you deserve all, Lord, the glory, all honor, praise, and thanksgiving, Panginoon. We praise you, Holy Spirit, the Paraclete, patuloy na tumatawag sa bawat isa sa amin. Hallelujah. As we say in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Almighty and loving God, our compassionate and merciful Father, we praise you, we worship you in spirit and in truth. We glorify your mighty name. We exalt your holy name, Lord Jesus. And we praise you, Holy Spirit, our teacher and our guide, na patuloy na gumagabay sa aming mga buhay. Yahweh, maraming salamat muli na nagkakatipo na naman ang iyong mga anak dito sa Windsor. Salamat, Panginoon, sa mahabang panahon kami nananalangin. Lagi mong tinutugon, Lord. Nagpapadala ka ng panibagong mga anak na nandito. Kikilala sa iyo. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa kabila ng mga naranasang challenges in life, Lord. Patuloy mong ipinakita ang iyong katapatan. Ito yung mga bunga, Panginoon, ng pagpapagal ng mga anak mo dito. Kaya, Lord, hindi kami titigil at patuloy kami magpupuri sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Dahil yan ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hindi mo tinitingnan ang pagkukulang at pagkakamali, kundi ang tinitingnan mo ang aming mga puso na patuloy na nagsusumamo sa iyo. As we surrender sa buong maghapon ito, Panginoon, saliksikin mo pa ang aming puso, Panginoon. Alisin mo, Lord, patawarin ang aming karumihan at marapatin mo itong manggap kami ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami na ikaw ang magpapaunawa sa iyong mga salitang aming pagsalusalu. I-bless mo mga mensahe sa hapon po ito. Alam namin, Panginoon, challenging ang mensahe mo ngayon, pero dahil sa iyong grasya, sa iyong awa at habag, kami po ay magtatagumpay. Natatanggap ng iyong mga salita kung saan patuloy mong binabago ang aming mga buhay, patuloy mong pinagpala ang aming mga buhay, patuloy mong pinagaling ang mga may karamdaman, at patuloy mong binigyan ng kapayapaan ang bawat isa. Kaya sa hapon pong ito, Panginoon, you are free to move and take control, O Holy Spirit. For we believe nothing is impossible with you. At ikaw ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo rin, Lord, ang aking mga labi na lahat ng sasabihin ko ay magbigay ng papuri para nga sa dakilang pangalan. Pagpalain bawat puso, Panginoon, na tatanggap ng iyong mensahe. Gawin mo itong matabang lupa upang pagtumubo, maging asin at ilaw kami sa sanlibutan ito. Salamat din, Lord, sa tahanan ito na tumanggap ng iyong mga lingkod. Tumanggap ng iyong mga salita upang maipalaganap dito sa city ng Windsor, Panginoon. Dahil alam namin meron kang mas magandang plano kaysa sa aming mga plano. Ito pong aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Purihin natin ang Diyos na mahal. Galing sa Toronto. Salamat sa Diyos at nakarating kami at wala nang snow. Amen. Kasi maraming challenge tayo ngayon. So, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So, sino po yung may mga Biblia? Kunin po natin dahil ito po yung ating sandata sa ating paglilingkod at pagkilala sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Yung may walang mga Biblia, hopefully sa susunod, madala na natin. Kasi ito yung guide natin eh. Special this time na maraming mga challenges sa buhay. Pag nanghihina tayo, bukas na ng Biblia, papalakasin tayo ng Panginoon. Amen po ba? So ating Ebanghelyo kukunin po natin sa Gospel of St. Luke, chapter 6, verses 27 to 38. Nakalagay dito, "But I tell you, who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to do to you.
If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full, but love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great in heaven. And you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked, but He is merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Basahin ko po sa Tagalog kasi ganda sa Tagalog. Sinusulat ko kasi. Ibigin ang mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawin ninyo ng mabuti ang sa mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kukuha ng isang ari-arian ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawa lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa lamang sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala? Mahaba-haba sa Tagalog. Ang inyong hihintayin, kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pinahihiram ninyo lamang ay ang mga taong inaasahan ninyo, ang mga taong inaasahan ninyong makabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sila sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang iyong kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kung kayo'y magiging mga anak ng katas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga marurunong tumatanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo na gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ulitin ko. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. All hail King Jesus! Taas natin ang ating kamay.
mapagpalang hapon sa mga taga-Windsor ng Toronto chapter na nandito ngayon na tulong-tulong. God is good all the time. And all the time, God is good. At isa pa, espesyal ang bawat isa. Tinawag tayo ng Diyos ngayon, special sa kanyang banal na harapan. Amen. Bakit naging special tayo? Dahil siya ang unang umibig sa atin. Amen. Tama ka dyan, Sister RC. At ang pagpanawagan ng Diyos sa atin upang maayos ang ating mga buhay. Pagpalain ang ating mga buhay at biyayaan hindi lamang sa mga material na bagay, mga kapatid, kundi sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil merong lugar na inihanda ang ating Diyos na tayo ay may kalalagyan. Ang buhay na walang hanggang. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, tayo po ngayon ay nasa 6th Sunday in Ordinary Time pa rin tayo. Malapit na ang Kwaresma, di ba? Ang bilis nga ng panahon. Kailan na nagpasko? Tapos, ngayon, tapos na ang Valentine's. Kumusta lang may mga Valentine's dyan? Maglenten. Sunod ng Valentine's Day. I know. Pinamusta ko lang para tumawa kayo kasi pulang-pula kayo. Di ba? Sa Valentine's lang. Okay lang yung walang mga Valentino. Kasi Valentino natin si Lord, di ba? Higit na nagmahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang saya nga ng pagpunta namin dito kasi wala na talagang snow. Manalangin ko din kasi nung last time meron. Sa daan. Sa daan nga. Ay, okay lang yun sa hindi na naman na nagbabother sa atin yun. Ang mahalaga, nakarating tayo maayos at matagumpay. At si Sister, welcome sister. Ano mo pangalan mo ulit? Sister Dana. Sister Dana, ang ganda naman ng iyong pangalan. First time mo Malo naman siya, malo. Ngayon mo lang narinig ang El Shaddai? Narinig na yan. Narinig mo na sa Ngayon TV? na siya nag-join, di ba? Nasabihan ko yan. So, welcome. Kasi there's something good na mangyari sa buhay mo. Next month sa bahay niya, Next time, kay Malo. Amen. Basta pag-usapan niya day in ordinary times. Kasi sa ating simbahan, meron po tayong mga calendar niyan. Mayroong Lenten season, malapit na tayo doon. Katatapos ng Christmas season, tapos ordinary time, and then doon naman sa Holy Week. Iba-ibang doon. But God is always calling us na tayo ay ma-update sa kanyang mga salita. Kasi wala nang ibang pinaka-the best na nangyari sa buhay ng tao, yung makakilala at maglingkod sa Diyos. Kasi ang kayamanan ng mundong ito ay lilipas. Pero yung ating kaluluwa na nasa presensya ng Panginoon, lubos-lubos ang kagalakan doon sa kanyang hinandang karian. Amen po ba? So our topic for today, mga kapatid, medyo mabigat itong ating topic dahil biro mo naman na love your enemy. Mahirap gawin din yun. It's challenging, pero walang mahirap sa grasya ng Panginoon. Lahat ng bagay, feeling lang natin yung mahirap. Pero kung tawagin natin at hingiin ang grasya ng Panginoon, tinutulungan talaga tayo ng Diyos. Diba, kanya-kanya tayong mga life testimony, kanya-kanya tayong sharing, paano ang Diyos kumilos. Minsan nakakalungkot dahil ito lang yung real talk. Minsan nakakalungkot pagdating na sa testimony, lalo na pagtawagin, nagugulat kasi. Diba? Pero ang Diyos, hindi nagulat sa atin. Laging may inilaang pagpapala. Amen po ba? So, ang ating pag-usapan ngayon yung the unconditional love of God. Sa aming mga pag-aral, merong mission impossible. Mahirap nga naman mag-mission kung hindi ka marunong magmahal. At ang pinakabuo doon, kung hindi ka marunong magpatawad. Naranasan nyo ba sa buhay na pag hindi kayo magpatawad ay mabigat? Yes. Diba? Yeah. Mabigat ang ating buhay. Kaya sa aking buhay, pag mayroong nagalit sa akin, pinapanalangin ko din na ako'y makapagpatawad. Bakit? Nag-a-attend tayo ng prayer meeting, tapos magpipray ka. Ang bigat, pag mayroong bigat sa ating dibdib. Pero nung nakilala natin si El Shaddai, unti-unting inayos ni El Shaddai ang ating mga buhay. Sister, meron ka bang grupo sa charismatic? Sa couples? O nagsisimba ka lang? Nagsisimba ka lang. Kasama namin sa San Alfonso. Maganda pa rin yun, pero mas magandang madagdagan na may prayer meeting.
Sobrang daming nag-invite siguro sa kanya. Oh, dito ka. Mga friends. Naranasan ko na yan, sister. Nag-attend ako ng Pentecost, nag-attend ako ng Born Again. Kaibigan niya may mga religyoso, kailangan pumunta ka rin para hindi mo Fellowship lang yun, pero iba yung meron tayong relationship. So, ipapanalangin ka namin kung saan talaga ang panawagan ng Diyos. Kasi dito sa gawain, walang sapilitan. Basta pag pumunta ka, you're always welcome. Kasi ganyan din kami nung umpisa. Ayaw din namin. Hindi, kasi ayaw natin mag-commit, di ba? Pero God is really working. Una kasi tayong minahal ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo mamuhay na separate sa Kanya. Kahit meron tayong, kasi ngayon, panahon na to, we are on the last days. Ang dami ng challenge nangyari sa buhay, busy mga tao, marami nangyari. Kung tingnan natin yung fire doon sa Los Angeles, marami po ng mga kayamanan. Pero tingnan mo yung mga bahay. 30 minutes, isang oras, taon nilang pinundar, million. Salamat sa Lord na wala tayong maraming million. Siya tayo, doon tayo sa kanya na busy. Share ko nga yung niya ni sister. Ang ganda-ganda, no? Nasunog yung bahay ng coordinator pero yung Magni brother, right? Yeah, nakita ko na yun before pa nila nag-share. Nakita kasi mga friends natin yun eh. So sa gawain ni Elsda ito, sister, kinakilabutan ako ha. Himala. Kasi si Brother Mike may pinagawa na mag. That was 25 anniversary. Meron ako niyan. Bumili ako kasi umuwi ako sa Pilipinas. Meron din akong plato na nandoon yung Elsda. So, nung nasunog yung LA, nagtatanong ako sa mga kapatiran, sister, kumusta kayo dyan? Actually, tinext ko talaga Sister May. Kasi friend kami sa the Viber. Sabi niya, we're okay, but keep praying for us. Tapos, dalawa sa ating ka-sister, ang nalaman ko nung sinabi ni sister, dalawa sa prayer partner ang nasunugan ng bahay. So, siguro yung isa doon, yung nasunog yung bahay niya, naiwan yung mag ni El Shaddai na may picture ni Brother Mike. Kasi ang pangalang El Shaddai is makapangyarihan sa lahat. Sa mga hindi pa nakakilala, sa ngayon lang, ang pangalang El Shaddai, the Mighty One, the Holy One of Israel. Actually, ang El Shaddai na pangalan, hindi yan nilalantad doon sa Israel. Kasi ino-honor nila. Pero sa atin, nagpakilala dahil mga hintil tayo, nagpakilala ang Diyos sa atin para makilala din natin siya, sambahin din natin siya sa Espiritu at katotohanan. So yun yung ating topic ngayong pag-usapan, the unconditional love of God. Na kahit tayo makasalanan, God is commanding. It is a command to love your enemy. Kasi nga, kung hindi tayo magmahal sa ating kaaway, ay walang kabuluhan ang ating mga ginagawa dito pagkikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Yes. Amen. It's useless kung hindi tayo, mahirap nga gawin, yun ang sabi ko sa inyo, mahirap gawin, pero nagagawa natin sa grasya ng Panginoon. Walang taong walang naging kagalit, walang tao dito sa mundo ito na hindi nakaranas ng mga puot, galit, hinanakit, lalong-lalo sa mga taong nakasakit sa Kanya. Pero dahil sa taong kumikilala ng Diyos at humingi din ng grasya na napagtagumpayan ng isang taong kumikilala sa Diyos. Kaya unconditional love. Sa aming kasama, radical love. Sabi ko, ano ba yung radical love? Kasi alam naman natin yung mga words, pero ngayon kasi madali na lang doon sa Google eh. Hakanapin mo. Ano ba talaga yung radical love? Radical. So radical is a very different from the usual or traditional. It is extreme, favoring extreme changes or in existing views, habits or conditions or institution. But a conditional love that comes from the Lord, it is given freely without having to be earned and regardless of what's received in return. This type of love is unmotivated by the possibility of reciprocation or reward. So kaya nga radical kasi kaya mong gawin na magmahal or magpatawad doon sa enemy mo dahil sa unconditional love na unang binigay ng Diyos sa atin. Because our God is love. Kaya ganun din ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Its ultimate purpose is selflessness, compassion,
understanding, and gratitude. So makita natin mga kapatid na ang ating gospel ngayon ay malalim itong turo ng Panginoon. Pero ang sa mahina? Mahina daw yung aking mic. Conditional love. Last week mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa ating unconditional love, ang ating topic na, sino nagsimba? Sino nagsisimba every Sunday? Nakalimutan nyo na? Hindi yung kagabi. Kasi ang ating gospel weekly na pag Sunday. So last week na gospel natin, doon natin kukunin sa Luke chapter Luke chapter 6 verses 20 to 26. Beatitudes dun sa sinabi ni Matthew, the Sermon on the Mount. Pero kay St. Luke, it's on the Sermon on the Plain. Kasi doon sila galing sa mountain. Naalala mo, nag-feed ng 5,000 si Jesus ng mga tao. So, bumaba na sila doon sa plain kasi nagtuturo na naman siya. Kaya nga yung gospel natin, na-connect yan every Sunday. Ang ating gospel ngayon, doon sa Beatitudes, sinuro ng ating Panginoon yung love your... Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. So yung mga blessed. 5 blessed yung sinabi doon. Nandito yung aking Bible. Dito ko na basahin. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger and thirst, for you will be satisfied. Ito yung kay St. Matthew, ha? Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you. Pagkatapos kay St. Matthew, ang gospel na ito, Matthew 5, 3 to 12, puro mga blessed yun. Pagdating kay St. Luke, hinati niya ng dalawa. Merong blessed at saka may mga woes. Diba? Sabi ko, ano kaya yung woes? Yung mga wickedness ng ginawa ng tao. Ito, ang paalala ni Kristo na sa week na ngayon, kinonect dito, command na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagagawin na talaga natin. Kasi binigyan na tayo ng mga naunang mga mensahe last week na mapalad ang mga taong di ba? Poor in spirit, dahil they will inherit the kingdom of God. Doon sa words naman, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry, and woe to you who will laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets. So, mga kasamaan na ginawa ng tao, kinorek ni Kristo yun para maging tama ang pamumuhay ng mga tao. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, nangyari na to 2025 na ngayon eh. So 2025 years, naganap na yun. Ni-remind lang ng ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay upang magawa natin. Kasi pagdating ng araw, i-welcome tayo sa kaharian ng Diyos. Paano tayo mo-welcome kung hindi tayo marunong magpatawad sa mga taong nasaktan tayo? Amen. Kaya yung command na ito, ngayong gospel natin itong Sunday na ito, command na ito. Jesus is challenging us to love our enemies as He does. Kung paano siya nagmahal, higit na sinasabi ni Kristo, pwede kayong gumawa mas higit pa sa aking ginawa. Walang imposible yun. Mahina ang tao, pero walang imposible sa Diyos dahil lahat ng bagay ay may pamamaraan ang Diyos. Amen. 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 Gumagawa ang Diyos ng pamamaraan na tawagin tayo mga kapatid. Sa ating mga kakulangan, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. In the time of Jesus, Jesus shows His forgiveness to those who harm Him. Diba? Nung panahon na siya ay nag-preach, inaalipusta, may mga nag-persecute, pero hindi niya tinitingnan yun. Tinitingnan niya ang puso nila na kahit gano'n man sila karumi, dahil ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kaya nga siya pumunta dito para igligtas ang lahat ng tao.
Amen po ba? Amen. Masyado kayong seryoso. Praise the Lord. This is especially clear on the cross when He prayed for His enemies to be forgiven. Patatawarin. Sa ating mga buhay, imposible talaga tayong magpatawad kung nasaktan tayo ng gusto, di ba? May mga taong sinisiraan tayo, hindi naman totoo. Mahirap yun gawin. Sa aking pag-aaral noon, nung nag-aaral ako ng discipleship, may mga tao ding nagdi-discourage sa akin, huwag mo nang ituloy, di ka naman marunong, sit-sit lang yan. Alam niyo yung mga ganon? Ang bigat nun Pero alam niyo, yun ang challenge na nagpatuloy ako. Kasi alam niyo kung ba, hindi ko naman dinesire na magpipreach, pero ang dinesire ko lang na, Lord, may share ko yung kabutihan mo sa aking buhay. At ito yung bunga. Mahirap gawin because you have to speak the truth. But the truth will set you free. Ang magsishare ng Word of God, dalawa ang judgment ng Lord. Nag-share ka at hindi mo ginawa, babalik sa iyo yun. Kaya yun yung pagsusumikapan natin tayo tumanggap ng salita ng Diyos na magawa talaga natin. Pero walang imposible dahil lagi tayong kinakalabit ng Diyos Diba? Pinaalalahanan tayo. Hingi natin sa Panginoon na i-transform ng Lord ang ating mga puso na patuloy tayong nakakonect sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So our topic for today and for Wala na naman yun. unconditional love of God. Ang sound. Mawala na naman. Ayan. The extravagant love of God. Unconditional, radical. So paano tayo magmahal sa mga taong tayo ay sinaktan, mga kapatid? Alam kong mahirap, pero sa Diyos ay walang mahirap. Amen po ba? Lahat ng bagay, dito sa pagkakilala natin sa Panginoon, unti-unti nating nahihingi sa ating Diyos ang ating hinihingi. Lalong-lalo na pag nabago yung ating mga buhay. Imposible tayong magmahal sa mga kaaway natin dahil sinasaktan tayo. Pero hindi yun ang tininan ng Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, ang lagi niyang pinapakita, di ba naalala niyo yung sabi ng ating binasa dito sa verse 27? I tell you, you hear me, love your enemies, do good to those who hate you, and bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. So, ang sabi ng Panginoon sa verse 27, love your enemies. Mahalin natin yung mga kaaway natin. Kasi kahit anong gawin natin sa buhay, pero meron tayong mga grudges, hindi natin tingnan ang kabutihan ng taong iyon, hindi mai-erase yung ating puot galit. Pero pag ikaw ay hiningi mo sa Panginoon na gabayan at patnubayan ka na baguhin talaga ng Lord ang puso mong makapagpatawad, magawa mong mapatawad, mga kapatid. So, sino yung ditong dumaranas ng ganyan? Taas ng kamay? Well, hindi ba? Hindi kayo nakaranas sa may mga kagalit? Lahat na ay nakapagpatawad na. Amen. So, naka-point na kayo doon sa grasya ng Panginoon. Amen. It is impossible, but with the grace of God, we did it. Nakapagpatawad na tayo. Kasi kung hindi tayo nagpatawad, wala tayo dito, hindi tayo bumabalik. Kaplastikan yon kung pumunta tayo sa gawain na bigat ang dala natin lagi. Pero normal sa taong nakaranas ng ganun. Kaya lang, pinapalitan ng Diyos ng kagalakan sa ating puso. Kaya nga, pag umawit sa sister, sa mga awit, sa El Shaddai talaga, kasama talaga yung taas ang kamay, sumayaw ka, umindak ka, kasi natuto na tayong maging baliw ka sa presensya ng Panginoon. Bakit? Ang taong lumapit sa Diyos, hindi mauunawaan ng mga taong nasa mundo. Amen. Kaya iniisip nila ng ganun-ganun, saday-saday na, di ba? Pero, hindi nila alam kung gaano kagalakan ang mga naranasan natin dito. Lalong-lalo na, pag meron tayong sinulat sa prayer request. Bigyan nyo si sister ng prayer request, love letter sa Lord yun, na isulat mo doon, Lord, trabaho, promotion, or healing sa katawan, or sa pamilya, mga anak. Marami tayong pwedeng hingiin sa Panginoon, di ba? Pero unti-unti, din ang musternida. Imposible naman yun, kasi ngayon nga ang rules dito sa Canada, di ba?
pag hindi ka umabot ng, kahit nag-apply ng mga papeles, pag dumating ka ditong tourist ka, pero nandito ka lagi, pero hindi ka nagtrabaho, isa rin nilang basihan yun pa lang. Pero sa mga anak ng Diyos, dahil kinukulit nilang Diyos sa panalangin, nagkaroon ng kaganapan. Bakit? Our God is a helping God. Our God is a miracle working God. Our God is a powerful na kanya niyang i-twist para sa kabubuti ng kanyang mga anak. Dahil yan ang pangako niya compassion. He is El Shaddai. Our God is more than enough. The source of everything, the breasted one. Nasa kanya lahat. Maliit na bagay, malaking bagay, hinihingi natin sa Panginoon, ibinibigay niya. So how do we love our enemies? Sabi ng Proverbs 25 verse 21 to 22, if your enemy is hungry, give him water to drink. If he is thirsty, if he is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. And in doing this, you will heap the burning coals on his head, and the Lord will reward you. Tama nga naman, pag meron kang kaaway pero gusto mong suyuin, hayop ang batiin, hindi ko makalimutan yung sinasabi ni Brother Mike, regaluhan mo. Bigyan mo ng something. Kasi hindi naman na yun makatanggi. Sinamahan mo na ng panalangin, binigyan mo pa, hinipo na ng Lord yun. At magkaroon kayo ng panibagong connection. Amen. Sabi ko nga kanina, walang imposible sa ating Diyos. Lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos dahil sa kanyang grasya. And always do good to those who do good. Connect yung ating mga readings ngayon last week. Do good to those who hate you. Kaya nga, mahalin yung mga kaaway. Merong nagsabi sa akin na, buti, mapatawad mo yung mga taong inaaway ka. Ang sabi ko naman, hindi pwedeng tumayo dito sa harapan ng Diyos at puno ng galit yung puso mo. Kaya isantabi mo talaga yung mga bagay dahil hindi ka sasamahan ng Panginoon. Lahat yun walang exemption. Sa mga choir, pag puno yung puso mo ng puot galit, kaya mo bang kumanta, taas ng kamay, ipapahiya ka ng Panginoon dahil sisimplang ka. Amen. Pero pag ikaw ay buong puso mong inoffer sa Lord, Lord, isatabi ko muna yung mga puot galit na nanakit dahil makipag-connect ako sa iyo ngayon. Nakakalimutan mo yung galit mo sa mga taong nagbigay sa iyo ng sama ng loob dahil pinalitan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Dito sa ating in connection sa 27 at saka 36, pareho din siya. Sa verse 36, sabi dito. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High God, because He is kind to the ungrateful and the wicked, but He is merciful, but be merciful just as your Father is merciful. Kaya nga maliwanag dito na kahit magbigay tayo, magpahiram dito sa verse, dito naman sa verse if someone strikes on one of your cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Mahirap itong mga gagawin mga kapatid, pero alam nyo, minsan nagagawa din natin. Ngayon, na-remind tayo ng Lord, nagagawin. Kasi di ba pag may mga nung kabaguhan ko sa gawain, yung aking pinsan, hindi naman, pinsan siya ng tatay ko, tapos umpisa ng gawain sa amin. Sabi ko kay Mapil, atin tayo ng El Shaddai kasi mag-umpisa na kami doon sa chapel pa kami noon 1995. Umatin siya ng gawain. Galit na galit yung nanay niya. Pinagkukurot yung dito ko. Kasi nagalit. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng patience. Kasi tayo ay nag-i-invite ng mga tao makakilala kay Lord. So hindi ko tinitingnan yun ng mga ganun. Nalampasan ko yung challenge na yun. Kasi hindi ko
lola din namin yan kasi asawa ng lolo namin. So hindi ka pwedeng lumaban. Pero nagawa natin unti-unti ang mga bagay na ganun dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, mahirap gawin ang mga bagay, pero dahil sa grasya mo, nagagawa namin lahat. Lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng biyaya. Kaya sabi, do good. Kahit inaaway tayo, sige lang. Tuloy lang. Sisiraan tayo, tuloy lang. Kahit ayaw nila sa akin, that's okay. Kasi si Ansolani, you welcome at special tayo sa kanya. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Amen. Pray for those who persecute you. Yun ang parte din natin na lagi silang ipanalangin. Alam niyo kung bakit? Tuwing tayo nananalangin sa mga taong nagagalit sa atin, hinihipo din sila ng Diyos unti-unti at binabalik din ng Diyos yung biyaya sa atin sa ating pananalangin. Hindi natin namamalayan ang manangyari sa ating buhay, pero may mga sitwasyon na kumikilos ang Diyos sa mga ginagawa natin. Tingnan mo yung, kasi ako lang umpisang ko talaga dito yung Windsor. May mga time na kunti sila, ibang mga mukha, wala pa kayo. Ibang mga mukha yun. Wala na sila ngayon kaya iba lang mukha. Bago lang mukha namin. May mga namatay na rin. Di ba? Mayroong mga natira, Sister Nida talaga. Kami per part that ako maraming challenge ako dito sa Windsor. May buhay at kamatayan ang naano ko dito One time na pumunta ako dito sa Windsor, nag-outreach ako. Nasa training ako ng discipleship. Pag umalis ako ng Toronto, it's 12:30 ng madaling araw doon sa Greyhound. Papunta dito, darating ng 4:30 to 5. 30 minutes before ako dumating, may nagbarilan sa terminal. Kinakilabutan ko. Pinaalala ko ng Lord. Kasi sabi ko, Lord, pag mag-share ako, paalala mo yung ginawa mo sa akin at i-share ko yung kabutihan mo. Tapos na, pero maraming mga pulis, umalis na kasi nasittle na ngayon, nagbarilan doon. Maya-maya, dumating na si Ternida, sabi ko, alam mo, nanginginig din ako. Kasi maraming pulis dito. Oo, kasi nangyaring ganon. Nagkaroon kami ng disgrasya sa van ng El Shaddai, dito din sa Windsor. 4 kaming sakay. Alam mo yung, di ba, yung tubig, may pang tubig pang ng snow no? Di ba? Ilagay, nasa lumipad doon sa harapan ko. Denied ni Brother Tony sa lakas ng impact. Yung El Shaddai van, hindi na talaga nagagamit. Pero sa biyaya ng Diyos, that is 2013-14, buhay pa naman kami. Tapos nabalikan na, sabi ko nga sa'yo, iba-iba na mga mukha. Pero natuwa, alam mo nung kanina naiyak ako, alam mo kung bakit? Kasi tapat ang Diyos Huwag lang tayong tumigil, kung may manawala, may bumabalik, may dinadagdag. At kaya nga pinaglalaban din namin na madagdagan kasi nakita namin yung pagsusumikap ng mga workers dito. At nakita ng Diyos yun. Kaya granted yung 2 times na pinayagan na talaga yung gawain natin dito. So to God be the glory. Thank you sa bawat isa na sinuporta, na nanatili at hindi sila tumitigil, di ba? Love your enemies, do good, and lend to them without expecting to get anything back. And the Lord will reward you great in heaven. Just focus sa mercy ng Panginoon. Our second topic, mahaba na ako dun. Be merciful because our God is merciful. It is radical mercy. Una, radical love yung meron si Lord. Pangalawa, radical mercy. Our God is compassionate and merciful. In James chapter 5 verse 11, as you know, we can soon consider blessed those who have persevered. Liwanag to As you know, we consider blessed those who have persevered, who have heard of Job's perseverance, and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Hindi na tayo lalayo. Halimbawa dito sa Windsor. Marami ng pagsubok, marami ng challenge, hindi rin tumitigil si Ternida. Dumating na si Lakay. Kasi ako, hindi ko alam kung ano yung lakay sa Ilocano. Lakay din ako ng lakay. Asawa pala yun. Ako din, sis. Ako din. Lakay kami. So, pero si Ternida, dahil parang family na rin kami, sister talaga kayo. Lakay. Ganun pala
yun. Pero, dumaan na nagkasakit. Pero, may mga challenge talaga sa buhay ng tao na may mawala. Meron ding nandiyan dyan. Pero ang compassion at ang awa talaga ng Diyos, hindi tumitigil. Kasi nung time, mahirap din na mawalan ka ng asawa, di ba? Pero may binigay namang pamilya si El Suday kay Sister Nida. Amen. Yung pamilya ng gawain ito. Ilang taon na ba kayo? 12 na nga. Proven yung biyaya ng Lord. Pero hindi, sa akin talaga, lagi kong inaano sa Panginoon na lalong i-bless. Hindi talaga ang Diyos nagkulang sa atin. Hindi siya nagpabaya sa lahat ng gawain. Kaya anumang mga challenge, bawat soccer, bawat cell group, dumadaan lang yun. To purify our faith and trust in the Lord. Pero pag manatili tayo, sabi dito, those who persevered and heard, yung challenge na kagaya ni Job na nangyari sa Old Testament, nagaganap din sa ating mga buhay. Kalakasan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Isang tabak na magkabilay talim, pag tumagok sa puso ng tao, hanggang sa utak sa buto, ay magkaroon ng kaganapan. Kaya tayo dito ay, kung nandito na tayo mga kapatid, huwag na po tayong umalis. Nandito na kayo sa tamang direksyon na bigay ni Yahweh El Suday. Ano man yung mga kahilingan nyo, sulat nyo lang sa prayer request. Hingiin nyo lang sa Lord. Darating at darating sa takdang panahon. Amen. Ruben. Biyaya at biyaya at biyaya ng Lord, ibubuhos talaga niya. Dahil special na nga tayo sa Panginoon eh. Amen. Radical forgiveness ang pangatlo. Ang pagpatawad ng Diyos. Naalala mo sa ating Old Testament, ang karakter dito, si David, si Haring Saul, at saka yung mga sundalo ni Haring Saul. So si King David, dahil hinirang din siyang hari, pero ang hari pa nung panahon iyon ay nasa book ni 1 Samuel chapter 24, 1 to 10, dalawang beses inulit eh. Sa 1 Samuel 26, 25, yung mga verses na yun. Si Haring David ay, dahil sa inggit ni Haring Saul kay David, hinabol niya ng hinabol si David. Kasi si Haring David nakapatay, di ba meron doon? 10,000 ang pinatay ni David. Galit na galit doon si Haring Saul. Kasi nung siya, hundreds lang daw. Pero kay David, 10,000 yung kanyang na ano. Tsaka, bata pa si David dahil pinili na siya ng Lord. So, si Haring Saul, nung umpisang sumuway siya sa kalooban ng Diyos, doon nagkaroon na yung galit po sa kanyang puso. Dahil andun na si David. Pero, ang nangyari sa kabutihan ni David na marunong siyang magpatawad, 3,000 soldiers na kasama ni Haring Saul, hanapin si David pero nagtago siya doon sa cave. Ngayon, ang nangyari, nakatulog si Haring Saul kasama yung kanyang mga sundalo. Nakita ni David kasama si Abishai at kanyang mga tauhan. Kasi di ba nung unang panahon, hari-hari, meron niyang mga katulad din sa atin, grupo-grupo. Grupo ng Windsor, grupo ng Mississauga, grupo ng Hamilton. So, andun yung tulong-tulungan, di ba? So, si Haring David, kung bakit tinawag na radical mercy of God and radical forgiveness of God. Dahil yung pagpatawad ni David na kahit gusto siyang patayin ni Saul, ang sinabi ni David, hindi ko siya pwedeng patayin. Kasi sabi ni Abisay, andun na yung spear, ano ba ang Tagalog ng spear? Yung patalim. Nandun yung patalim ni Haring Saul, yung sword, basta yun. Nakalagay sa kanyang gilid, pero nandyan yung mga sundalo. Nakatulog talaga silang lahat nung dumating si Haring Saul. So, ang nangyari, ginupit ni Haring David yung damit ni Saul. Kasi gustong patayin ni Abisay na, David, patayin ko na lang dahil sa ginawa niyang habol ng habol sa'yo, ikaw ang patayin. Ngayon, pagkakataon mo lang siyang patayin. Ang sabi ni Haring David, hindi ko siya pwedeng papatayin kasi anointed siya ng Panginoon. Amen. Yun yung forgiveness na ginawa at saka yung mercy na nilagay ng Lord sa puso ni Haring David na hindi ginawa ni Haring David.
nagising na si doon sa verse chapter 26. Inulit kasi yung kwento na yan, ibinasa ko. Nagising na si Haring Saul, tapos sabi niya, "Oh, nandito ka na. Papatayin mo ba ako?" Tapos sabi ni David, hindi pa siya masyadong doon eh. Sabi ni David, kung gusto ko lang papatayin ka, mahal na hari, napapatayin na kita. Tingnan mo itong parte ng damit mong pinutol ko doon sa Bisaya kasi sa sidsid. Sa laylayan. Sa Bisaya kasi sa sidsid. Diba sidsid? Sa damit yung dito. Lalayan ng damit ni Haring Saul. Ginumitan niya yun. Sabi niya, kung gusto kong patayin kita, mapapatayin na kita. Tingnan mo itong kinuha kong parte ng laylayan ng damit mo. Tapos doon nakita ni Haring Saul na, sige, mabuti ka talagang bata, anak ka talaga ng Diyos. May takot ka talaga sa Diyos. So yun yung forgiveness na binigay naging hari na rin si David. Ni Haring David kay Saul na hindi niya pinatay. Kasi, ang isang lingkod ng Diyos tayo, pag mag-fight back ka, ay walang mangyari sa ating buhay. Kaya kung mayroon man naninira sa atin mga kapatid, na manahimik nang sabi ni Brother Mike, magmumog ka na lang ng tubig. Alam mo sa mga mag-asawa pag nag-away, diba? Magmumog na lang ng tubig para hindi makabitaw ng salita, hindi magalita. Kasi tinuturuan nga tayo ng Diyos sa pamumuhay ng maayos ayon sa kalooban at katuwiran ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Radical mercy and radical forgiveness. Though there's also blessing sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kumanda nga yung inutos ng Panginoon dito. Ang sabi, sa kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ginagawa natin sa ating mga buhay, meron ding pinapagawa ng Diyos sa atin. Sino yung unang mabuti sa atin? Ang Diyos. Amen. Sino yung pangalawang mabuti sa atin? Ikaw. Mabuti ako, mabuti si Jesus. Diba? Amen. Mabuti naman tayo lahat. Ginawa tayong mabuti ng Diyos araw-araw. Sabi ng Psalm 25, 8-9, "Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. He guides the humble what is right and teaches them His way." How God anointed Jesus. Si Jesus na yung pangalawa. Kasi Diyos Ama, di ba? Diyos Anak, na gumawa ng mabuti, una talaga sa atin. Kaya nga ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Natuto tayo maging mabuti dahil sa ating Diyos Ama at Diyos Anak at ang banal na Espiritu. Amen. Ang maturo ng salita ng Diyos ang nagbago at nagpapabuti sa atin. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi ng Acts 10 verse 38, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him." So gumawa ng mabuti ang ating Panginoong Jesus sa pagsunod ng command ng Diyos Ama. Diba? Pag ang Panginoong Jesus nung gumawa ng mabuti, naparangalan ang Ama. Kasi hindi naman talaga para sa Kanya lang eh. One God in three divine person. Naghilot. God is good. Okay lang nun. Nag-i-enjoy ang bawat isa. sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Natanggap din natin ang kabutihan iyon. Kaya, ini-encourage tayo ng Lord. Bakit natin sundin ang mga utos ng Panginoon? At magiging mabuting halimbawa, gawin natin yung kabutihan. Bakit? Kasi sabi ng Luke 6:35-36, "I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. He who are strong ought to bear with the failings of the weak, not to please herself. Each of us should please his neighbor for his good, to build him up.
For even Christ did not please himself, but as it is written, the insults of those who insult you also have fallen more. For everything that was written in the past was written to teach us to do good. So, yung mga sinusulat ng unang panahon hanggang sa ating panahon para masundan natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, dahil pinili tayo at pinirang. Amen. Special tayo sa Kanya. Kung tutuusin naman, ano ba talagang halaga ng tao? Nasa Psalm yun eh. Ano ba ang halaga ng tao? Kaya nga naiinggit daw ang mga anghel, naiinggit ang mga anghel sa mga tao. Kasi ang tao, doon labas ko na yung aming aral dun sa nung Martes. Ang si Satanas, fallen angel siya, di ba? Naiinggit siya sa mga tao dahil create ng Diyos ang tao. Kagaya niya, kamukha niya. Kasi dumaan si Kristo ng pure human and pure divine. Pag hindi siya magpakatao, hindi niya masyadong maunawaan kasi spirit siya nga, di ba? Pero dahil nagpakatao siya, naunawaan niya ang puso ng tao. At tayo, naunawaan din natin ang puso ng Diyos dahil nilagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Kaya tayo'y maayos nakatanggap ng kabutihan ng Diyos. So yun yung sample ng goodness ng Lord. Doon tayo sa Panginoon muna. And blessing of obedience, we will get the reward in verse 23 and 35, verse 35. Basahin natin ulit. Medyo nasa mababa kasi ito eh. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be called the sons of the Most High. So yung reward na yun, mabilang tayong mga anak ng Diyos. Aba, hindi natin mabibili ng pera yon. Hindi mabibili ng kayamanan. Hindi mabibili ng ano pa man dito sa mundo ito. Special na special nga tayo. Anak tayo ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga sino mang humaharang-harang sa atin? Hindi pwede. Kasi meron tayong tabi-tabi sila. There's something special sa atin. Diba? Yung, tingnan mo ang mga buhay natin. Nung nakilala natin si El Shaddai, nakilala natin si Kristo, nagliwanag yung ating buhay. Hindi pa man tayo ganun ka-perfect, pero magkita yung joy sa mukha. Diba sa mga trabaho, bakit sabihin nila, ikaw may problema, bakit tawa-tawa ka ba dyan? Baliw na nga. Baliw na nga sa Panginoon. Pero, yun yung biyaya na binigay ng Diyos sa bawat isa. Yung kaningningan ng Diyos na bahagi sa atin. May kanta nyo ni, nagliwanag ang buhay ko mula nang makilala ka. Jesus, ako ay nagbago, nagliwanag ang buhay ko. Kalimutan ko na. Basta yun. Ang ating buhay ay nagliwanag dahil natanggap natin yung reward ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, natanggap na natin yung reward na mga anak tayo ng Diyos. Amen. Ang mga anak ng Diyos may mga karapatan. Ano yung mga karapatan natin, di ba? May karapatan tayo, pwede na tayo mag-pray over. Oh? Hindi ba nag-pray tayo sa kitang ulo ko, Lord? Pagalingin mo yung ulo ko sa pangalan ni Jesus. Yun eh. Kasi ang karapatan iyon, binigyan tayo ng Diyos na tayo ay maging matatag. Sa anumang area, anumang sitwasyon sa ating buhay. Sa ating pananampalataya, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, nung nag-sharing tayo kanina, anumang mga challenge, kung tayo ay mahina. Kasi lahat ng tao dumarating na nanghihina. Pero kung itong week na to, ang dami kong nararamdaman, sakit sa ulo, sakit katawan, parang hahatakin ako sa balik, huwag mo na ako manalangin. Pero sabi ko na, hindi, Lord, ako'y anak mo. I have the power na lumayas ka, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa likod, sakit sa mga tuhod, kasi we're getting younger. Maraming maramdaman. Pero pag dinideclare ng iyong labi, lumalakas ka. Amen. Kasi nag-connect tayo sa ating Ama. Praise the Lord. Amen. So yun yung authority na
anak ka ng Most High. Natanggap mo na yung inheritance. Dito pa lang sa lupa, pero mayroon pa yung mga continuation. Ano yung inheritance na yun? Buhay na walang hanggan. Yung inheritance natin na nandito, bilang kang anak ng Diyos, pwede kang humingi kahit anong gusto. Basta, naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kasi hindi naman ibibigay ng Diyos kung hindi nakakabuti sa atin. Meron din siyang ibinibigay pag sinabing permissive will, pero naranasan din yung mga challenge na mabigat din. Ma-realize na lang natin na, oh Lord, kaya pala nahihirapan ako kasi pinipilit din kita na hindi nakakabuti. Pero pag God's will, ang lakas ng ngiti at tawa natin dito, ang haba ng ating mga ngiti. Di ba? Kasi ginamit natin yung pananampalataya bilang anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Verse 37, dito na tayo mga kapatid. Do not judge. And do not judge and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Diba, pag tayo ay may mga hindi nagustuhan sa ating mga kapwa, mambilis nating mag-judge. Masyado tayong judgmental. Walang ano doon. Tayong lahat ay gumagawa ng ganun. Pero, command nga ng Lord sa atin ngayon, do not judge so that you will not be judged. Forgive and you will be forgiven. The measure you use, it will be measured to you. Nag-aral kami. Sa ating gawain, di ba lagi nating sinasabi, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyaya. Nandoon naman talaga. Di ba? Nandoon binibigay ng Lord. Pero sa ating mga Kristiyano, meron din dong deeper na mga biyaya ng Panginoon. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi spiritual na nating pamumuhay. Yung pananampalataya, yung ating pag-asa. Kasi hindi natin yun mabili ng pera. Hindi sa pera yun, hindi yun sa mga material na bagay. Merong mas malalim doon na matanggap natin ang siksik, liglig na gumapaw, yung peace in life. Diba? Yung joy. Yung forgiveness na maibigay mo sa iyong kapwa. Maibigay natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Minsan, di magkaintindihan, pamilya natin. Pero natuto tayong magpatawa dahil nilagay din ng Lord sa ating puso. Basta tayo ay marunong magpakumbaba. Humingi ng grasya sa Panginoon. Humingi ng biyaya na, Lord, transform my heart. Uulitin ko, transform my heart to receive your grace. Dahil, yun ang i-prepare ng Lord sa atin. Stop judging. Now, we have to stop. Look. Do not look pala. Kasi look. Do not look the negative side of that person. Tingnan natin yung mabuting ginawa niya sa atin. Kasi madali tayong naiinis pag tayo hinubusgahan din nila. Pero, iti-twist nga natin sa ating pananampalataya na yung mga negative na ginawa ng tao yun sa ating buhay, tingnan natin sa positive. Siguro nung time na yun, marami siyang problema. Maraming pinagdaanan. Maraming bayarin. Kasama naman talaga yung mga bills. Nakakaano ng isip ng tao, di ba? May mga naramdaman. Hindi tayo titigil na sila'y idasal. Hindi tayo titigil na sila'y ating isama talaga sa ating mga prayer. Mag-send ka ng mga messages kahit nagagalit ka na sa Kanya. Palitan mo yung galit mo rin sa Kanya ng pag-ibig. Kung ano yung natanggap mo sa Diyos, ibigay mo rin sa Kanya. Mawala yung pagka-judgmental mo. Kung mag-focus ka sa mabuting bagay na gawin mo sa buhay mo, biyaya ng Diyos ay dadaloy. Kung mag-focus ka sa kabutihan ng Diyos na ginawa mo sa buhay, ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka na makapag-focus sa mga judgment ng ibang tao. Kasi, ang istorya nga ng ating gospel ngayon it is the greatest commandment. Do not
nga ba yung do not do unto others what you don't want others do unto you. The golden rule. Pala. Diba? Kung ayaw mong gustong gawin kung ayaw mong gawin sa iyo ang ginawa ng iyong kapwa sa iyo, huwag mong gawin yung sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Diba? Ganun yun na yun. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Kasi yun naman talaga. So ang hamon natin mga kapatid sa hapon po ito, ang ating topic ha, huwag niyo kalimutan, the extravagant love of God. He is merciful and compassionate. The unconditional, radical love of God na magawa natin dahil sa kanyang grasya. The radical mercy of God and the radical forgiveness of God. Do not judge unto others and you don't want others judge unto you. Ano ang challenge natin mga kapatid? Are you going to dare? Magdi-dare ba tayo na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Kasi kung tingnan natin mga kapatid, yung pagpatawad natin, dalawa ang impact doon sa iyong sarili at saka relasyon mo sa Diyos. Maayos ang relasyon. So, yun yung iiwan kong question sa inyo. Na kayo ang magsagot, hindi ako. Magdi-dare ba kayo magpatawad? Pati ako, magdi-dare ba tayong lahat na magpatawad instead of hating one another and then pray for them and love them. So, tayo po iaawit sa ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig